Nakabitik. Itong si Madam Risa Hontiveros na interview kanina. Nako si Madam. Heto naman tayo si Madam Risa. Na-interview kanina si Madam Risa at pakinggan natin. Kasi sabi ni Madam Risa daw na it's too early daw. It's immature pa daw para sila magbotohan. Bakit it's immature? Gusto mong nagresolusyon ka nga? Ito na. Botohan kami. Kasi pati yun, pagdedebatihan namin eh. For one, tingin ko, kung pagbobotohan na bukas, halimbawa, isang motion to dismiss, magiging premature po iyan. Dahil yun nga, ni isang pirasong ebidensya, ni isang warm body na witness, ay hindi pa namin naririnig at natitimbang bilang mga senator judges. Uy, Madam, parang hindi mo naintindihan ang Korte Suprema. Ang rason kung bakit unconstitutional ang impeachment case ni BP Sara, hindi tungkol sa mga tawag dito yung mga demanda nila. It's all about the 1-year bar rule. Yun ang pagkakamali ng Kongreso. Yun ang nakitang pagkakamali ng Korte Suprema na ginawa ng Kongreso. Pero alam mo, Madam, ang sinabi ng Korte Suprema simple lang, kahit kami na hindi politiko, kahit kami mga mamamayang tao, simple lang, mga pobreng tao, ang sinabi ng Korte Suprema, si VP Sara, hindi siya, ang tawag dito, hindi ibig sabihin na unconstitutional yung impeachment case, ay hindi na siya pwedeng sampahan ng mga kasong, for example, yung mga kung ano-ano pa mga kasong idinagdag nila sa impeachment. Hindi ibig sabihin na hindi guilty si BP Sara. No. Kasi sabi nga ng Korte Suprema, you can file again impeachment cases. Itong mga impeachment cases ni BP Sara, February 2026. Diba? Pero bakit, ano itong mga sinasabi ni Risa na wala pa kaming human body na ma-interview, ma-interrogate? Pwede nyo pong gawin yan sa 2026 kung gusto nyo mag-file na impeachment. But make sure ang Congress ay naka-follow ng correct ruling, correct process para hindi masupalpal ulit sila sa Korte Suprema. Reserve mo na yung gigil mo, Risa Hontiveros, kay VP Sara, kasi alam naman namin, gigil ka kay VP Sara kasi you're planning to run for a presidency, right? At ang malaking tinik ninyo, si VP Sara kasi. But, Ms. Amor, do expect ang isang, sabi ko nga, maalab at matalas na debate. Dahil hindi na lang yung Supreme Court ruling ang nangyari na, ay nagsimula na rin maghain ng mga motions for reconsideration. Sa Korte Suprema din ang iba't ibang stakeholders. Yung unang grupo ng mga complainants nung nakaraang Biyernes at yung House of Representatives mismo sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General kahapon sa isang MR na dumadami yung pumapansin ay napakaganda daw. So ngayon, ang bola ay nasa korte muli ng Korte Suprema at inoobserbahan namin itong lahat na developments at magiging kasama sa laman ng aming debate bukas. Safe to say po, ma'am, kayo, ang ipupush po ninyo ay wag munang magbotohan tomorrow. Opo, wag munang botohan o sa ibang pamamaraan ay ipagpatuloy. No? Ipagpatuloy. Ang sabi ng Korte Suprema, this is immediately executory. Immediately executory. Ngayong araw na to, nag-press briefer pa ang Korte Suprema. Binalik-balik na sinabi ng Korte Suprema, the decision is immediately executory. Hindi ko maintindihan bakit may mga politikong hindi pa rin nakakaintindi sa kung ano ang desisyon at bakit nakapag-desisyon ang Korte Suprema ng ganun. Diba? Yung impeachment trial na responsibilidad na ibinibigay ng konstitusyon sa amin lamang, sa Senado lamang, para singilin yung accountability of public officers alang-alang sa ating mga kababayan. Yan ay sinimulan ng gawin ng House of Representatives nung i-transmit nila
yung articles of impeachment sa amin. At ngayon, sa usapin ng impeachment, ang bola ay nasa korte ng Senado. So ang stand niyo po ba, should the Senate wait for the High Court's decision on that MR before taking up the matter? Yun yung nararamdaman kong lumalakas na damdamin at pananaw. Dahil pag sinasabing Supreme Court ruling, hindi na siya yung original ruling nila na inilabas nung isang Biyernes dahil may mga MR na nga. At kung ito ay tatalakayin ng Korte Suprema, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento sa ruling nila. Kaya nga mas nakakaramdam ako ng dumaraming Anong pakiramdam mo, Risa? Ano yung nanginig yung kaluluwa mo? Ano yan? Uy, comment nyo daw kung ano yung nararamdaman ni Risa Hontiveros last time. Nakalimutan ko yung yung tungkol sa kanyang kaluluwa. Kaya ano yun? Parang nakalimutan ko yung kaluluwa ni Risa. Ano yung sinabi niya tungkol sa kaluluwa? Ay, nako, Risa. Nag-ano ka nga ng resolution dyan sa Senado, di ba? Ano yung naramdaman ni Risa tungkol sa kaluluwa niya? Ay, nako, laban mo yan, Madam Chair. Nakakatawa talaga si Risa. No? Pero, well, that's the right of Risa Hontiveros, di ba? Ligalig ba yun? Iuton lang ni Risa yung gibati. May paliwanag dyan isang lawyer, 7 out of 10 yung valid reasons bakit nabasura ang Supreme Court. Ng Supreme Court. Hindi lang 1 year baro kakabig. Bakit scripted yung interview? Posible din. Tanongin yan si Liam. Mapapahiya lang kayo, Risa, kasi wala kang alam, hindi ka abogado. Sabi ni Violeta Esquivel. Ito na, kabibig. Ito na, Libis Vlog. Kung mayroon tayong interview or narinig natin ang side ni Risa Hontiveros, maririnig din natin ang side ni Bato de la Rosa. Pakinggan natin si Bato de la Rosa. Grabe itong si Bato de la Rosa. Kung magsalita, tumpak. O yan si Senator Bato de la Rosa. No more debate. Wow. Ito na. I'm not speaking for on behalf of them. Pero nakikita ko marami ang gustong sumunod sa order ng Supreme Court. Open po kayo na hindi pa kayo bukas mag-decide dahil po may motion for reconsideration sa kaso. Depende yan sa mga argumento na maglabasan bukas. As I've said, flexible ako. Kung anong i-present nila, anong mga counter arguments na maririnig ko, then open ako, whatever. Open rin ako i-dismiss bukas. For tomorrow, sir, tingin mo mahabaan at mainit ang debate about the Senate? Mahaba kung ang mainit kung 4 versus 20? 4 against 20, maging mainit ba yan? I don't know. 4 versus 20, mainit. Hindi yan mainit. Malamig na yan. Malimig pa sa baso yan. In the first place nga, para sa akin, there's no need for debates. Correct. Bakit pagdibatihan yan, nagsalita ng Supreme Court Correct. Nag-desisyon ng Supreme Court, pagdibati pa tayo. Correct. Di ba? Sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court. Correct. Except God. God lang. Pero all other agencies or other branches of government, equal branch yan. Pero alam natin, ang Supreme Court, yan ang tinahasa ng konstitusyon na mag-interpret ng lahat ng mga legal and constitutional questions. Di ba? So, pang akin, no more debate. Agree. Hindi naman, respetuhin ko rin yung pakiusap ni SP na magkakaroon ng debate para mapakinggan ang sides ng yung apat na gustong yung apat pagpaliban or ano yung pakinggan natin. Sino ba yung apat, kabibig? I-comment nyo nga kung sino yung apat. Sino yung apat, uy? Sino ba? Si Kiko Pangilinan, di ba? Yung number 1. Sunod, sino pa yung sunod? Si Risa, of course, Risa Hontiveros. Pangatlo, si Bam Aquino. Bam Aquino. Pang-apat, Tito Soto. Tito Soto, 'di ba?
Hello, Baby Lou 16. So, yung apat na yung Bam 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 Aquino, Tito Soto, Kiko Pangilinan, at si Risa Hontiveros. Yung apat, di ba? Yan, di ba? So, pakinggan daw nila, Kiko, Bam, Risa, Tito. Oh.